Magandang araw po. Ako po si Eduardo Speedo Dildo Santos, bass vocals ng bandang Corrupt Insanity. Kayo po ay sumusubaybay sa Detron Records. Ito ayos lang. Andito ko ngayon sa trabaho. January 5 2022 na eh. Dapat last year pa to nasagot tong interview na to eh. Itong pandemic 2020 hanggang 2021 ayos lang, saka hindi ayos kasi syempre ang daming diskriminasyon eh. Ultimo dun sa mga kaklose mo, nagkakatokatong kayo, ganun. Gusto mo silang lapitan pero di pa pwede. Saka tiis-tiis, tsaga-tsaga. Yung lawak ng isip mo sa kapwa dapat lawakan mo pa. Saka dagdagan mo pa, saka dagdagan mo pa. Pati pasyensya. Saka wag lang matigas ang ulo. Basta ganun. Yung pandemic, yun, madalas inom. Inom saka inom. Pag nagyaya yung mga kaibigan ko, magte-text, tatawag, inom, siyempre, kasi nga daw, gamot daw sa COVID yun eh. Para daw mahugasan yung virus sa lalamunan. Ayun. Puro ganun, puro inom. Tapos pag uwi mo sa bahay, siyempre, yung lola mo, tita mo, nagwo-worry sa'yo eh. Ikaw naman matigas ulo mo. Sort of. Pero sumusunod ako kahit matigas ulo ko. Pinapahinggan ko, ganun pa rin, metal saka metal. Tapos nakikinig din ako ng classical music kasi masarap siyang pakinggan, nakaka-relax. Mahirap kasi kung puro ingay lang. Tapos yung mga bagong sibol na tugtog na yon, ayoko, lalo na yung extra yun. Basta wala kakwenta-kwenta, tangin na yan. Ewan ko ba ba't ko ba mination kasi kalat eh. Basta pagka nonsense, ayoko nun. Tapos sa hobbies, ayun, bumalik ako sa BMX. Nag-exhibition, naglalaro, pero hindi ko na kaya yung mga dating ginagawa ko dahil syempre may edad na rin ako. Yun, pinubuo ko yung mga tricks na kaya ko dati. Nakukuha, pero di na ganun. Ano pa ba? Doon sa may lungga ako, doon ako nagbe-bass, nagsusulat ng konti, pero hindi ako concentrated eh, kasi syempre nga hindi maganda yung ano ng panahon eh. Ewan ko ba, wala lang akong gana. Tapos basa-basa ng libro, comics, tapos yung panonood ng balita, ayoko rin. Kasi laging COVID eh. Nakakasawa, nakakabingi. Ayun, hobby, siyempre inom. Hindi inom-inom araw-araw. This video is sponsored by Noise Then Music Studio, Lights and Sounds. We are located in Ba Wang, La Union. We accommodate weddings, birthdays, debut, music video production, seminars and many more. Message us now on our Facebook page for your video and audio needs on your special events. Binuo ko yung bandang Corrupt Insanity noong 2001 kasi hindi na kami nagkasundo ng mga kabanda ko sa Guardians Crucifix. Ang founding members ko si Alfred Mayong sa gitara, saka si Roel Baluyot, later na sa Pagan Persia.
Tapos ang drummer namin si Bong Perez na kasama ko sa Guardians Crucifix. Yun, na-create namin yung demo 1 na nirelease ng ano ba tawag dito? Undertone na ano ni Alvaro eh. Basta yun na yun. Tapos first gig namin Gods of Metal 3 ata. Basta yun. Tapos hindi naman nagtagal yung lineup eh. Pero syempre hindi ako sumusuko nung time na yun. Yung 2004 nakuha akong gitarista si Gilbert Cabizote. Tapos ang drummer namin si Melvin Reyes. Nakapag-tribute pa kami to Creator under ng ANK Projon. Ayun, si Melvin Reyes sayang to eh. Ang style kasi nito para siyang si Louis Clemente ng Testament. Sayang talaga, solid pa naman mag-drums yun. Tapos hindi nga kami nagtagal. Noong 2007 naman, may nireto sa akin si Melvin Reyes na gitarista si Abby Magbag. Nakuha namin. Tapos ginawa ko si Elmer Glino. Na-create namin yung demo 2. Yung na-create namin yung demo 2, nakakuha pa kami ng gitarista si Mike Flores. Hindi rin siya nagtagal kasi nga may problema sa kanya eh. Under kasi siya ng jowa niya eh. Basta under talaga. Super under. Ayun, hindi nagtagal yung lineup. Noong 2008, bumalik si Bong Perez. Siya uli yung drummer. Tapos sa lineup si Abby Magbag. Siya pa rin yung gitarista. Pumasok din sa amin si Paulo Blas. Siya yung rhythm guitarist namin. Na-create namin yung demo 3, Temporary Insanity. 9 tracks. Wala nga lang lead saka vocals. Ayun, na-release namin. Tapos, hindi rin tumagal yung lineup kasi nga syempre may mga kanya-kanyang buhay. Noong 2009 naman, pumasok si Paul Bout. Siya yung gitarista. Ang style nito si Kirk Hammett. Mabait na tao to. Tapos ang drummer namin si Bong Perez. Yun, na-release namin yung Human Mania noong 2009. Ang nag-record na lang nun si Paul saka ako. Ginamit namin yung drum tracks ni Bong Perez. Ni-record namin to sa bahay ni Mark Ocampo. Ni-record namin yun madaling araw kaya madumi saka madumi. Alam mo na, syempre, lutang ka, madaling araw, puwet-puwet ka na nun eh. Yun. Tapos nung 2012, si Paul Bout, gitarista, si Lou Villaresco, added guitarist namin yun. Ang drummer nun si Ron Blastima. Ayun. So, tumagal naman yung lineup eh. Tapos, nung nawala si Ron Blastima kasi nga nagkasakit siya, pumalit si Simon Ritchie ng Sungayan. Okay naman. Tapos, nung nawala si Lulu Villaresco, pumasok si si Mike Tenebrion, rhythm guitarist. Saglit lang din siya. Ayun, tapos noong 2013, si Paul Bout, si Simon Ritchie, nakapag-record kami ng demo 4. Nirelease namin yung demo 4 noong 2015. Ayun, hindi rin tumagal. Siyempre, as usual, may mga sariling buhay. Tapos noong 2015, pumasok si Nomer de los Santos, saka si Paul Trinidad. Tapos nag-add kami ng gitarista si Patricia Fernandez. Ayun, okay naman. Tapos nawala si Pat. Siyempre, marami na asikaso. Si Paul naman, ewan ko ba anong problema niya nun, kaya di na siya nakapag-drums. Noong 2016, kaming dalawa na lang ni Nomer de los Santos, kinuha namin si Josel Masacrilla. Naging cover band lang kami nun, Metallica sa Slayer. Naka-isang gig lang kami nun eh. Okay naman. Hindi rin kami nakapag-record. Tapos noong 2017, bumalik si Bong Perez. Kasama ko pa rin si Nomer de los Santos.
Nakapag-record kami noon 12,000 heads noong 2017, pero hindi pa rin namin na-release hanggang ngayon, 2022 na January. Hopefully sana itong taon na ito ma-release na namin eh. Tapos nawala si Bong kasi nang ibang bansa. Itong 2019 ang final lineup namin. Hanggang ngayon 2022 si Nomer De Los Santos, gitarista, saka si Marvin Abliter, both gitarista. Ang drummer namin si Aaron Buenaventura. Ayun. Abangan nyo na lang yung rehearsal namin na CD rehearsal namin na ang drummer si Aaron Buenaventura. Yung recording ng album na Human Mania, tulad ng sabi ko kanina, sa bahay nila Mark Ocampo, gitarista ng Sacrilegion yun. Ni-record namin yung guitar tracks saka bass tracks, pati yung leads. Ni-record namin yun madaling araw. Nakakahilo eh, kasi puyat ka na, madaling araw, di pa maganda yung tulog mo. Saka para kami nagmamadali nung kaya talagang madumi. Hindi maganda yung record pero para sa amin okay yung kasi na document kahit sa ganong paraan. Yung rehearsals nun, hindi na, sinasabayan na lang namin yung drum tracks ni Bong. Kaso yung takbuhan namin, pero okay lang, at least na document. Nakapaglabas kami ng album. Yun yung Human Mania. This video is sponsored by Stab by Lilith Piercing. Hurry, get your dream piercings and avail our promo. Get 3 piercings for the price of 999 pesos on 2 ear piercings and 1 face piercing of your choice. Our shop is located in Malinday, Marikina City near South Supermarket and Robinson's Supermarket. We are available for walk-in customers from 12 p.m. to 9 p.m. and home service as well. Check now our piercing rates. Yung live album namin, Global Death. Live album, Global Death. Nangyari yun, ginanap yun noong October 27, 2018. Recorded live sa Giginto, Bulacan. Tape release yun eh, both sides. Side A, side B, isa lang ang laman. Sa bahay yun ni Chaps. Wala na kaming rehearsals kasi napapanaginipan man namin yung tugtog namin eh. Ang problema lang doon ako, kasi yung lyrics minsan pumapalya ako, madalas ako pumalya sa pagkakabisa ng lyrics kasi lagi nga akong lasing. Yun. Kung mapapakinggan mo yung live album namin, enjoy mo na lang. Kung meron ka, thank you. Kung wala, di wala. Okay. Nang sinabi ko, rehearsals, syempre, bago mo mamasari yung isang bagay o yung isang kanta, paulit-ulit mo siyang ginagawa. Ayun. Tapos pagka fit na kayo dun sa kanta, tulad ng sabi ko, madali naman kaming magkasundo, madali kami makontento. Kung may iba namang ideya, dinadala na namin yung ideya na yun sa ibang kanta. Kasi sabi ko nga, yung style namin mabilis, mabagal, pero mas lagi sa bilis.
Memorable gig para sa akin. Siyempre, April 17, 1993, tumugtog ang Metallica sa Manila. Nandoon ako. Nagkaroon ako ng ticket ng Metallica dahil sumali ako sa BMX race. Ang nakuha ko lang pwesto, third place, pero okay lang. Kasi ang habol ko naman talaga makabili ng ticket eh. Harap-harap ako nakita sila James, si Kirk, si Lars, Jason Newsted. Wow. Ang swerte ko nung araw na yun. Ilang taon lang ako nun. Bata-bata pa ako nun, mga kaka-19 ko lang. Tapos, yung ibang gig na napuntahan ko, marami. Sa Korap naman, di ko masabi ko ano yun doon kasi marami kami natutugtugan na okay naman. Meron ding gulo, may suntukan, may mga kupa na nangyayalam. Di ko na babanggitin yung pangalan niya. Wala namang kasing kwento yung banda niya na kumakanta ako noon. Nawala bigla yung mic sa harapan ko. Sabagay, dahil lang kami noon. Tapos, ang sabi daw, mga sabog daw sila lahat o patak. Pero kung wala kaming kasamang mga babae noon, o baka inupakan din namin sila. Three songs na mahirap tugtugin sa live. Yung No Mercy Symphony na gawa ni Nomer de los Santos, mahirap talaga eh. Ewan ko ba, kahit pinapractice ko, mahirap talaga. Saka yung compo ko na Reality is far more demanding. O, lamang siya sa babad, pero yung siyempre optional na as rip sa bass. Tapos ang hirap magngangawa. Saka yung lumang kanta namin sa first album na Human Mania, yung kantang Ancestral Inheritance of Evil, yun, mahirap kantayin yun. Saka actually hindi tatlo eh. Yung isa basta Ruler of Downfall, yun. Nahihirapan ako kantayin yun kasi constantly moving yung riffs, something like that. Pelikula, unang-una sa akin, Superman 1, the movie. Yung 1977-78 ba yun? Opening credits pa lang, hanip na siya. Saka yung pelikula na Shake, Rattle and Roll, yung 1, takot ako doon. Lalo yung eksena na yung sa red. Saka yung pelikula na Exorcist, yung kay Linda Blair, yun, yung early 80s, mag-isa lang ako sa sala nun, alas 11 ng gabi. Pinanood ko yung pelikula na yun, namamaluktot ako sa takot. Ewan ko ba. Tapos sa libro, paborito kong libro yung, siyempre, The Death of Superman, pati yung Frankenstein. Tapos, dictionary, English-Tagalog. Thank you kay James ng Deton Records sa pagbibigay sa akin ng opportunity sa interview na to. Although, yung mga sagot ko medyo palya. 2022 na, sana matapos na yung album namin na 12,000 Heads. Abangan nyo yun. Saka yung rehearsal CD namin na may 10 tracks na ang drummer ay si Aaron Benaventura, tapos ang gitarista si Marvin Abliter. Abangan nyo. Sa update, wala eh. Yung update, nung sabi ko yung abangan nyo na lang yung album namin na 12,000 Heads. Sana malabas talaga. Upcoming projects,
Meron naman, pero secret. Ilalabas ko na lang yun. It takes time eh. Ayun. Maraming salamat kay James ng Detron Records, saka sa mga sumusubaybay sa Detron Records, ganon. Sa mga nag-subscribe, thank you po. God bless. Hail Satan.